One day, isang araw mga kasaka. Magandang umaga po sa inyong lahat. Umpisa naman mga kasaka ng punlaan ng sibuyas, no? Dito sa Mindoro mga kamagsasaka. Sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa Nueva Ecija. Diyan po ay talagang nauuna mamunla mga magsasaka, no? Depende talaga sa lupa kung natuyo na agad o hindi pa. Kasi itong sa amin kataasan, kaya natuyo agad siya. Yan, namumula na kami ng ama ko. Isimula na kami sa pagpupunla mga kasaka. Ang ginagawang unang proseso mga kasaka, ni rotor po yan. Hinalo ng ilang araw pa ulit para talagang mainitan. Kumbaga talagang init na init siya para maganda siya punlaan mga kasaka pag umaalikabok. Kasi pag basa yan mga kasaka, diyan na pupunta yung tinatawag na amag. Yung hindi siya magandang land preparation kung tawagin. Kaya talagang kunting tiyaga mga kasaka. Talagang farmers tayo. Talagang matyaga tayo mga kasaka pagdating sa mga gantong mga proseso. Lalo na sa pagpupunla ng sibuyas, talagang ito ay hindi basta-basta. Ito ay masilan, no, mga magsasaka. Dahil ito ay dito makikita kung talagang maganda ang sibuyas mo. Pag maganda ang sibuyas mo sa punlaan pa lang mga kasaka, at paglipat nyo, pag-transfer hanggang maglaman, maganda na yun mga kasaka. Maganda po agad ang yung kinalabasan ng yung sibuyas. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko farmers dyan, punla pa lang mga kasaka, talagang pagandahin nyo na po ang ating sibuyas. Para talagang hanggang pag-transfer niyan, hanggang pag-ani, talagang maganda na yun mga kasaka. Itong ginagawa ko pala mga kasaka ay dinudurog ko pa ng kunti, no? Itong pagpupunla namin ng aking ama, talagang dinudurog ko pa. Talagang quality siya kung tawagin baga. Maganda kasi ilang preparation talaga mga kasaka sa sibuyasan. Pag hindi kasi durog yan, yung may bingkol-bingkol, pag sinabugan natin ng punla yan, at yung buto pumatong dun sa may bingkol na yon, ay meron siyang 50% tutubo, hindi. Ang ginagawa naman ng iba doon, talagang tinatabunan ng lupa tapos ipunla. Pumatong na siya sa bingkol na lupa, tabunan mo ng lupa na durog, tutubo pa rin yung mga kasaka. At ito na mga kasaka, oh, lilinyahan na po ng aking ama, no? Ang pinapanglinya namin mga kasaka, disco. Magandang araw pala mga kasaka, no? November 5 mga kasaka. Umpisa naman mga kasaka ng sibuyasan. Dito po sa Mindoro ay nag-uumpisa po tayo. Sa ganitong panahon, punlaan po mga kasaka. Kami po ng aking tatay, nagpupunla po kami ngayong araw. Bali kaya ng maga po, ito po ay ng traktor ko, no? Tapos ito inuumpisa ng tatay ko pagpupunla. 7 lata mga kasaka to. Isang lata, 2.5 linya. Bali 2 lata pa lang to mga kasaka. Kung napapansin nyo mga kasaka, hindi siya guhit, no? Hindi na po namin ginuhitan kasi nga naghahabol kami baka umulan. Kasi nakarang taon ginuhitan namin mga kasaka, eh. Sabi ng tatay ko, wag na. Kasi dati naman daw, wala nang guhit-guhit. Tumutubo naman. Basta depende sa panahon. Kung talagang maganda ang tubo, kung talagang aamagin siya, aamagin. Yan yung umpisan po ng aking tatay mag-plat. At papalahin ko rin yan mga kasaka yung kanal para tumaas pa siya. Mas maganda kasi sa punlaan yung mataas. Umulan man siya, hindi siya babad ng tubig mga kasaka. Inuulit kong sinasabi lagi mga kasaka na hindi kami eksperto, no, sa pagsisibuyas. Ganito lang po talagang diskarte namin kung paano mamunla. Kung napapansin nyo mga kasaka, panay paganto lang po ang daan ng tatay ko, no? Maka 2 kanto siya mga kasaka.
pwede na mag-ikot-ikot. Doon lang siya umiikot dito mga kasaka para hindi mapitpit tong pagpupunlaan natin. Tsaka yung ginagamit namin mga kasaka, disco po yan mga kasaka. Yung ginagamit namin pamplat. Maganda na ang panahon mga kasaka. Oh. Talagang nag-aamihan na mga kasaka dito. Talagang naaayon na sa pagpupunla. Pero bali-balita na may papasok na bagyo uli eh. Kung naman sana tumuloy dito sa atin mga kasaka no. Sa mga namunla na dyan. Yan, disco yan mga kasaka yung ginagamit ng tatay ko. Yan, makakaikot na yun mga kasaka. Yan, nakakaikot na siya. Yan, okay na yan, flat na yan. Paikot-ikot na yun mga kamagsasaka. Hanggang matapos hanggang doon. Yung mga titirang kunti na yan, talagang papalahin natin yan. Para tumaas pa. Mahaba ito mga kasaka. Ang gagawin din dito ay isang lata ay 2 plat at kalahati din mga magsasaka. Nakarang taon na munla kami. Natandaan ko mga kasaka. November 8. Ngayon ay November 5 pa lang. Ito pa pala mga kasaka yung isang hinahanda kong punlaan. Medyo basa-basa pa kaya mga 2 araw to bago natin ulitin uli. Roturin mga kasaka no. Yan palang tataniman namin mga kasaka yan. 1 hektarya na yan. Tapos yan may tanim pa pong pala hindi pa po na-harvest. Pero harvest na rin po yan mga kasaka. Umpisa naman po uli mga kasaka si Garner TV mga kasaka no. Suporta po sa ating pag-vlog no. Salamat mga kasaka. Tsaka isa pang kaalaman mga kasaka sa pagpupunla no. Inulit ko, hindi naman ako eksperto sa pagpupunla. Masarap punlaan mga kasaka tong ganito yung talagang buhagag na siya. Malabo kung tawagin. Ilang beses na rin to nahalo mga kasaka. Tawag na halo po yung ilang beses na pong hinantraktor pa ulit-ulit. Kada isang araw pag nainitan, hand-traktor uli. Para talagang singaw na yung kanyang toxic ng lupa. Ba, tama ba yan mga kasaka, toxic? Yung alat ng lupa, yung naaarawan siya, yung umaalikabok. Bago nyo pagpunlaan. Yung nagang umaalikabok siya. Kasi pag yung hindi umaalikabok yan, kumbaga basa. Kumbaga ganito mga kasaka oh. Andito po lahat ng amag. Diyan po inaamag yung mga sibuyas natin. Lalo pa nagmamadali sa pagpupunla. Talagang panahon ang nagsasabi kung pwede ka na mamunla o hindi pa mga kasaka. Tulad nung punlaan kong isa, yun. Hinahanda ko pa lang. Hindi ko pa siya pinipili talagang gantuhin ng traktorin, hindi pa pwede. Binibilad ko pa sa araw mga kasaka yan. Mga 2 days pa yan bago kang traktorin uli. O roturin. Para talagang nag-aalikabok siya. Yan lang mga kasaka no. Yan lang diskarte namin dito eh. Ewan ko sa inyo kung anong diskarte nyo mga kasaka, basta sinishare ko lang. Kasama sa buhay mga kasaka yung init. Dahil farmers tayo. Init ng panahon kasama sa buhay.
Ito na po yan mga kasaka yung gimplat namin kahapon. Hindi kinaya kahapon mga kasaka, kaya ngayon ko lang papalahin ng mga magsasaka. Ito po yung mga natira sa kanal. Ito po yung diskarte para tumaas pa po yung ating plat. Para kung umulan man, ay wag naman sana. Hindi siya babad sa tubig mga kasaka. Ay, talagang nakakapagod ang farmers, kaya tiyaga lang mga magsasaka. Talagang ganito tayo. Tiyaga lang sa pagpapala. Karaos din. Good morning mga magsasaka. Ito na po, nagsasako na po ako ng ipa. Pangtabo natin mga kasaka sa ating sibuyas. Ito na mga kasaka. Kakalaykayin muna natin. Papantayin natin mga kasaka. Ito yung sunod na proseso pagtapos natin magpala. Yan, kakalaykayin natin ng masilan din. Tapos na ba? Para maganda. Pagtapos nun mga kasaka, ito na. Ito yung tinatawag, sinasabi ko mga kasakang guguhitan. Itong sa akin ginuhitan ko, yung sa tatay ko hindi mga kasaka. Yan. Talagang proseso yan mga kasaka. Tiyaga talaga yan. Lahat yan ng plat na yung gaganyanin mo mga magsasaka. Yan na po yung iba, natapos ko na po. Ready na yan mga kasaka sa pagsasabog. Yan, guhit yan mga kasaka. Talagang maganda rin pa may guhit. Malalim yung kanyang buto. Ito na mga kasaka yung red pinoy natin. Dalawang lata lang to mga kasaka. Yan, sabog na ng aking tatay. Tatlo. Sa pagsasabog mga kasaka, talagang masilan din po yan. Dapat talaga ang gumagawa niyan yung may experience na mga kasaka. Para hindi siya mag pantay-pantay. Tumpok-tumpok pala yung buto. Talagang maganda dapat ang pagkasabog. Pantay ang yung pagwagayway ng lata. Pantay siya mga kasaka. Para ang tubo maganda rin mga kasaka, quality. Hindi siya tumpok-tumpok. Bali ka magsasaka ay isang lata, 3 plat. Ang isasabog ko lang ngayon mga kasaka, 3 lata mga kasaka. Red Pinoy. Ito po. Tabi. Ito binigay mga kasaka, February pa eh. Expire nito ay October 2023. Pero pinunla pa natin mga kasaka, November 7. Pinunla pa rin natin. Tutubo pa rin yan. Bukas siya ng expire. O kaya maya lang, mga 5 minutes. Expire na yan. Joke lang mga magsasaka, no? May allowance talaga yan. 1 buwan pa yan mahigit bago ma-expire. Ito po ang kinalabasan ng mga kasaka. 3 lata. Ay 3 plat. 1 lata. Ganyan lang siya kasinsin mga magsasaka. Kailangan rin natin ng walis mga kasaka. Bakit tiyaga mo na? Yan mga kasaka yung ginuhitan natin kanina, no? Yan. Tatakpan natin ng walis yan. Merong hindi matatabunan dyan pero okay lang yan. Tatabunan pa natin yung kunting lupa mga kasaka.
Daddy! Daddy! Uy! 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 Hey! Yung pagkawalis natin mga kasaka, may natirang kunting nakalitaw. Yan po. Gagawin natin yan mga kasaka. Kuha tayo ng bako. Tabunan po natin yan. Yan, pagkatapos natin mga kasaka tabunan ng lupa yung mga nakalitaw na buto, ito na po yung sunod natin mga kasaka. Tabunan po natin yung ipa mga kasaka. Yung ibang ginagamit, dayami. Walang problema na nyo mga kasaka kung saan nyo gusto. Yung iba red bag. Ito naman ay protection mga kasaka sa ulan, no. Pag umulan kasi, tapos walang ipa o dayami, para tamaan to ng ulan, lalabas na yung buto dyan, tatalisik na sa kanal. Tsaka protekta rin to sa init. Para buhagag yung ating punla pag binunot, malambot. Kasi nga, mayroon siyang protektang ipa o dayami. Malambot siya bunutin mga kasaka. Nalagyan ko na iba mga kasaka. Oh. Ito lang natitira isang plat. Sabi nila mga kasaka, tong ipa daw, pag itong ginagamit pang tabon, maamag daw mga kasaka. Depende yan mga kasaka sa ano, no, pag-aalaga o sa panahon. Ito kasi ang diskarte namin aming tatay, no. Simula pa nung nagtatanim kami, talagang ipa na ang ginagamit namin. Dayami, yan, ipa, dayami. Pero red bag di pa namin nasubukan, no. Gaya ng sinasabi ko mga kasaka, hindi man kami eksperto sa pagsisibuyas, no. Ito lang po kasi yung talagang nakasanayan namin gawin na pagpupunla mga kasaka. Tapos mga kasaka lagyan ng ipa. Itong importante sa lahat mga kasaka, no. Spray tayo ng panglanggam mga kasaka. Dahil pag di nyo na-spray ng panglanggam to, sigurado bukas ng maga wala na yung buto mga kasaka. Tinatangay po ng langgam yan. Umigang! Pakita ko pa yung ngipin. Ito ang sunod mga kasaka na proseso. Siyempre papatubigan na natin itong dalawang lata nating nauna mga kasaka. 6 na plat. 3 plat isang lata mga kasaka. Salamat mga kasaka. Next vlog po ulit, update ko po sa inyo kung magandang tubo na nating Red Pinoy. Okay mga kasaka, salamat.